What's up mga kapadyak? Welcome back again dito sa aking YouTube channel. So for this video ay kung makikita nyo naman sa ating thumbnail ay may panibago na naman tayong ipipictured na isa namang latest MTB dito sa market. Ito ay walang iba kung hindi si Pinewood Franklin GT 2021 model to ha. Mamaya titignan natin kung ano bang meron dito kay Pinewood no. At syempre sa video na to mga kapadyak ay titimbangin na din natin siya. Titignan natin mamaya kung gaano nga ba siya kabigat. At sa dulo ng video na to mga kapadyak ay sasabihin ko na rin sa inyo kung saan nyo to mabibili na mura no. Pero bago tayo magsimula, ako nga pala si Aldwin at dito po'y gumagawa ako ng mga bike related video na ganito. Kaya kung hindi pa nakasubscribe sa akin channel, mag-subscribe ka na at i-turn on muna rin ang notification bell para updated ka sa mga latest MTB dito sa market na kagaya itong si Pinewood. So tara mga kapadyak, simulan na natin. Alright mga kapadyak, ito na yung bike jack natin dito kay Pinewood Franklin GT no. Magsimula muna agad tayo dito sa kanyang frame. Yung frame na to mga kapadyak, yun siya no. Matte finish yung kanyang frame oh. Matte finish, ayan no. First impression ko sa kanyang frame mga kapadyak, sobrang ganda niya oh. Smooth welding na rin yung kanyang frame. Ayan kung makita nyo mga kapadyak, makinis na yan no. Ayan. Makinis din dito sa kanyang seat tube, ayan no. Makinis na makinis. Tapos ang part lang ng kanyang frame na hindi smooth welding mga kapadyak ay syempre dito sa kanyang BB shell mga kapadyak, ayan no. Makita pa natin yung bakas ng pag-welding niya dito no. At syempre pati dito sa kanyang dropout. Ayan siya mga kapadyak oh. Makita rin din natin yung bakas ng pag-welding niya dyan. Tapos yung palang size ng frame na to mga kapadyak, ayan siya no. Size 17 medium mga kapadyak. Size 17 medium to oh. Tapos yung size naman ng gulong na chassis dito mga kapadyak ay size 29er siya no. Available din to sa size 27.5. Dito lang yan sa Joyride Bike Shop mga kapadyak. Tapos dito sa kanyang seat tube mga kapadyak, makita natin yung wheel size niya yan, 29er. Tapos may nakalagay na Pinewood ulit. Tapos yung size ng kanyang frame, ayan, 17 inches, 43 cm oh. Tapos dito sa kanyang down tube mga kapadyak, makita natin yung logo ng Pinewood oh. May texture siya mga kapadyak. Para siyang water decals yung tawag nila dito no. Yung kanyang frame ay matte type. Tapos yung mga decals niya medyo matte type din pero may pagka-glossy siya no. Dito na sa kanyang down tube mga kapadyak ay makita natin yung kanyang lagay ng bottle gauge. Ayan. Tapos may nakalagay dito na mountain bike. Ayan siya mga kapadyak. Literal na mountain bike tong si Pinewood no. Tapos dito sa kanyang down tube din, yung tubing siya dito mga kapadyak, kung mapapasin nyo dito ay flush lang siya dito mga kapadyak ha. Flat lang siya dito. Tapos yung mga tubings niya by square lang siya mga kapadyak. Tapos medyo tumataba siya banda dito sa kanyang head tube. Yan siya mga kapadyak. Tapos yung head tube naman nito ay kung makita nyo naman mga kapadyak, malaki yung sa ilalim kaysa sa itaas. Ibig sabihin mga kapadyak, tapered dyan no. Tapered na yung head tube nito. Tapos dito na sa harap ng kanyang head tube mga kapadyak ay makita natin yung Pinewood na logo. Ayan oh, napakaganda. Dito naman sa kanyang top tube mga kapadyak. Ayan oh. Ang ganda ng pagkakaanyo na dito mga kapadyak oh. Tapos makita natin dito yung kanyang model name na Franklin GT. Yung palang ginamit na material dito sa kanyang frame mga kapadyak, ayan oh. Triple batted aluminum alloy 6061 frame. Ayan oh, nakalagay dito sa kanyang top tube. Tapos may warning sign din na nakalagay dito mga kapadyak ha. Ayan o, may warning sign din. Tapos yung mga decals niya na water decals, meron siyang texture mga kapadyak. Ayan o. Tapos yung ICR naman nito mga kapadyak, kung mapapasin nyo no, wala siyang ICR dito dahil yung ICR niya ay nasa kabila. Ito siya mga kapadyak o. Dito dumaan yung para sa kanyang shifter, para sa kanyang RD. Yan siya mga kapadyak. Isa lang yan no. One by specific lang tong frame ni Pinewood no. Tapos dito sa ilalim mga kapadyak ay lalabas yan papunta sa kanyang RD mga kapadyak. Tapos yung mga ano naman niya, yung mga kable para sa kanyang brake ay naka-external naman siya mga kapadyak no. Na-external naman. Dito naman tayo sa kanyang seat clamp mga kapadyak. Yung seat clamp nito ay ano siya no, alloy. Tapos naka quick release na rin to. Tapos yung kanyang seat post naman mga kapadyak ay Pinewood na rin yung kanyang brand. Alloy to mga kapadyak ha.
Maganda yung ginamit na seat post sa kanya mga padyak. Dalawa na yung tornilyo na nagsusuporta sa kanyang saddle, oh. Yung haba siguro nito mga padyak ay ano siya, no? Ito yung kanya seat post mga padyak. Yung haba siguro nito ay 350 mm, tapos yung diameter naman niya ay 30.4, no? Tapos mga padyak, dito naman tayo sa kanyang saddle. Yung saddle na ginamit sa kanya ay, kung mapapansin nyo, Pinewood na rin yung kanyang brand. Ayan, no? Pinewood. Tapos yung kanyang saddle mga padyak ay, kung mapapansin nyo, ay wala siyang butas sa gitna, no? Pero okay lang mga padyak dahil maganda naman yung saddle na ginamit sa kanya, oh. Yung cover ng kanyang saddle ay naka-leather na rin siya mga padyak. So, hindi naman siya madulas, no? Dahil leather na yung ginamit sa kanya. Masarap mo po dito mga padyak dahil medyo malambot na rin yung kanyang saddle, oh. Tapos dito sa kanyang railings mga padyak, yung railings niya dito ay bakal yan mga padyak, ha. Bihira lang maging alloy ito mga padyak dahil kadalasan dito ay bakal pa para matibay. Ito naman tayo sa kanyang drivetrain mga padyak. Ito pala ay naka 1/8 speed. Ayan, oh, naka 1/9 na crankset. Tapos 8 speed naman sa likod mga padyak. Ayan, bilangan natin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayan, 8 speed siya mga padyak. Tapos yung ginamit na RD sa kanya ay Shimano Altus. Ayan, oh, Shimano Altus. Maganda na yung ginamit sa kanya mga padyak, ha. Kahit na 8 speed lang to, naka Shimano parts ka na dito mga padyak. Tapos yung pulley naman nito mga padyak ay tingnan mo, oversize na rin kanyang pulley, Shimano rin. Tapos dito naman sa kanyang cogs mga padyak. Yung cogs na pala nito mga padyak ay naka-cassette type na to, no? Naka-cassette type na siya. Yung pinakamaliit sa kanya mga padyak ay 11 teeth. Yung pinakamalaki naman ay 40 teeth. 11 to 40 teeth siya mga padyak. Tapos yung bawat ngipin naman ng kanyang cogs ay ilalagay ko na lang sa screen mga padyak para malaman nyo rin, no, kung ilan nga bang ngipin kada cogs yung dito sa cogs ni Pinewood. Yung brand na ginamit pala sa kanyang cogs mga padyak ay Sunshine Cogs. Yan, Sunshine Cassette mga padyak, ha. Dito naman tayo sa kanyang chain mga padyak. Yung ginamit pala na chain sa kanya ay KMC na narrow chain. Ayan siya mga padyak, KMC chain yung ginamit sa kanya. Hindi lang natin alam kung meron bang missing link to, no? Pero siguro mga padyak ay wala tong missing link, no? Dahil kanina ko pa iniikot tong bike na to, wala akong nakitang missing link, no? Tapos dito sa kanyang chain stay bridge, makita natin yung kanyang model name na Franklin GT. Ayan, no? Tapos dito sa part na to ay naka-glossy type siya mga padyak, ha. Tapos dito naman tayo sa kanyang crankset mga padyak. Ito pala ay naka 1/9 na, no? Pinewood brand yung kanyang crankset. Tapos naka-alloy na yung kanyang crank arm. Ayan siya mga padyak, alloy na to. Tapos yung haba naman itong kanyang crank arm ay 170 mm, no? Sweet spot na to mga padyak, oh. 170 mm yung kanyang crank arm. Ito yung kadalasan sa mga crank arm ngayon mga padyak, ha? 170 mm. Tapos dito sa kanyang chainring bolts mga padyak ay removable naman tong chainring niya mga padyak, ha? Dahil naka spider type na tinatawag nila. Hindi pa ito yung naka center lock na chainring mga padyak. Kaya kung maupod man itong kanyang chainring mga padyak ay pwede itong mapalitan mga padyak, ha? O kaya naman kung gusto nyo nung maglagay ng chainring, dahil 30-40 lang to mga padyak, kung gusto nyo mag 36, 38 mga ganyan mga padyak, pwede nyo itong matanggal mga padyak at mapalitan ng mas malaki. Tapos dito naman tayo sa kanyang bottom bracket mga padyak. Yung bottom bracket pala nito ay naka silvering na rin to mga padyak, kahit na square taper lang to, no? Tapos sa kanyang chainring naman mga padyak, yung ginamit na chainring sa kanya ay Pinewood na rin yung kanyang brand, kasama sa kanyang crankset. Tapos yung ginamit na material sa kanya ay aluminum alloy 6061, tapos T6. Narrow wide na rin yung kanyang chainring mga padyak, 30-40 yan, ha. Tapos 104 BCD rin. Kaya kung magpapalit kayo ng chainring mga padyak, hanapin nyo yung 104 BCD na chainring, no? Tapos dito naman tayo sa kanyang wheelset mga padyak. Yung hubs na ginamit sa kanya mga padyak ay Solon hubs. Pangkaset na yan mga padyak, ha. Alloy na rin yung kanyang hubs. Tapos ito yung sound check ng kanyang hubs mga padyak. Yan siya mga padyak, oh. Tahimik lang siya, no? Wala siyang tunog mga padyak dahil naka 2 puffs lang siguro to, no?
Pero maganda naman yung kanyang hubs mga kapadyak dahil nakakaset type na to, no. Yung kanyang spokes naman na ginamit sa kanya mga kapadyak ay bakal yung kanyang spokes. Ayan siya mga kapadyak, bakal yung kanyang spokes. Tapos yung total spokes naman itong wheel set naman itong si Pinewood ay 32 pieces siya mga kapadyak, 32 pieces. Tapos yung rims naman na ginamit sa kanya ay Pinewood na rin yung kanyang brand. Ayan mga kapadyak, alloy na rin yung kanyang rims, no, Pinewood. Sa gulong naman na ginamit sa kanya mga kapadyak, hindi ka na rin lugi dito, no, dahil naka Kenda brand na rin yung kanyang gulong. Yung palang lapad ng kanyang gulong mga kapadyak ay 29 by 2.10 yung lapad ng kanyang gulong mga kapadyak. Ito yung lapad ng kanyang gulong, oh. Ito yung lapad ng 29 by 2.10 dito kay Pinewood Franklin GT, no. Kasya pa to mga kapadyak hanggang siguro hanggang 29 by 2.20 mga kapadyak, kasya pa to, no. Dahil maluwag pa naman yung dito niya. Ayan siya. Dahil wala naman tong ano dito, no, yung kanyang stay bridge, wala naman siya dito. Yung palang gulong na to mga kapadyak, fast rolling na rin to sa kalsada, no. Hindi naman makunat pa dyan ako no, mga kapadyak, dahil yung mga pattern niya dito ay medyo aggressive siya mga kapadyak, no. Hindi siya, yung knobs siya dito ay hindi naman malaki. Sakto lang mga kapadyak dahil naka fast rolling na rin yung kanyang gulong. Sa kanyang suspension naman mga kapadyak, yung suspension na ginamit sa kanya, ayan siya mga kapadyak, pang 29er. Dahil 29er tong si Pinewood. Yung kanyang suspension mga kapadyak ay naka alloy na rin yung kanyang dito. Yan siya, alloy. Yan, pang 29er. Tapos may tornilyo dito sa ilalim mga kapadyak, sa mga nagtatanong dyan, ha. Dito sa kanyang travel naman mga kapadyak, yung travel nito ay 100mm to, 100mm na travel. Tapos yung kanyang stanchion ay bakal yan syempre mga kapadyak, dahil may spring dito sa loob, kaya dumidikit yung ano, yung spring dito dahil bakal yon. Ang kagandahan naman dito mga kapadyak ay may lockout na rin yung kanyang fork, no. Ayan siya mga kapadyak, may lockout na rin yan, no. Tapos sa kabila naman yung kanyang preload cap. Ayan siya mga kapadyak, yung kanyang preload cap. Ito siya, yung kanyang arc ay alloy na rin. Tapos yung palang dropout na kanyang fork mga kapadyak ay naka quick release na rin yan sa harap. Pati doon sa likod mga kapadyak ay naka quick release na rin yan, no. At yung ginamit pala na brakes sa kanya mga kapadyak ay ayan, no, hydraulic brakes. Ang brand niya ay Shimano MT200. Ayan mga kapadyak, alam naman natin na magandang klase itong si Shimano MT200, no. Mapagkakatiwalaan na to dahil naka Shimano brand ka na hydraulic brakes dito mga kapadyak. Tapos yung rotors niya mga kapadyak ay 160mm na rotors. Ayan siya, 6 balls na rin yung kanyang rotors mga kapadyak, at naka quick release na rin yan, no. Tapos mga kapadyak, dito naman sa likod ay naka quick release na rin yan mga kapadyak, oh. Naka quick release, tapos Shimano MT200 na hydraulic brakes at 160mm na rotors. Naka 6 balls na rin yan mga kapadyak, ha. Tapos yung braking mount niya pala dito sa likod ay naka post mount na rin to mga kapadyak, ha. Naka post mount na rin. Tapos dito pala sa kanyang frame mga kapadyak ay may lagayan siya ng side stand. Ayan siya mga kapadyak, kung gusto niyo maglagay ng side stand, pwede naman dito dahil may lagayan naman siya, no. Dito naman tayo sa kanyang cockpit setup mga kapadyak, ha. Yung handlebar nito ay yung brand ng kanyang handlebar mga kapadyak ay Pinewood na rin mga kapadyak, ha. Tapos naka alloy na yung kanyang handlebar. Tapos yung kanyang stem ay Pinewood din. Ayan siya mga kapadyak, naka negative stem siya, no. Tapos yung haba naman nitong kanyang stem ay 80mm siguro to mga kapadyak. Tapos yung kanyang headset naman Neko brand, malamang sa malamang mga kapadyak ay naka-silvering na rin yung kanyang headset dahil Neko brand na rin siya mga kapadyak, ha. Sa kanyang handle grips naman mga kapadyak, ayan siya, rubber na handle grips. Ayan, no. Maganda rin klase yung kanyang handle grips mga kapadyak, dahil makapit na rin to dahil naka-rubber handle grips ka na dito mga kapadyak. Tapos yung brakes lever naman nito ay Shimano MT200. Ayan, no. Maganda yung lever feel niya mga kapadyak, oh. Consistent yung kanyang lever feel. Tapos sa kanyang shifter naman mga kapadyak ay Shimano din. Ayan siya,
Shimano din na pang 8 speed. Ayun yung kanyang indicator. Ayan no, 8 speed yan mga kapadyak. Tapos dito sa kanyang lever para sa harap ay Shimano MT200 din at yung kanyang rubber handle grips. Wala tong shifter para sa kanyang FD mga kapadyak dahil pang 1x specific lang tong si Pinewood no. Wala tong stopper mga kapadyak oh. Kadalasan kasi mga kapadyak dito natin makita yung kanyang stopper para sa kanyang FD. Pero itong frame na to mga kapadyak ay wala tong nakalagay no. Wala siyang stopper para sa kanyang FD. So siguro mga kapadyak hindi to pwedeng lagay ng FD no dahil naka 1x specific lang to mga kapadyak. Okay mga kapadyak, titimbangin na natin tong si Pinewood Franklin GT. Titignan natin ngayon kung gaano nga ba siya kabigat no. Nakaset yan sa kilogram mga kapadyak. In 3, 2, 1. Ayan siya mga kapadyak, almost 14 kilograms siya no. At yan yung bike jack natin dito kay Pinewood Franklin GT 2021 model mga kapadyak. Anong masabi niyo sa specs nito at sa kanyang timbang? Mag-comment nga kayo sa baba mga kapadyak para mapag-usapan natin yan sa comment section ha. At yung price para itong si Pinewood Franklin GT dito sa Joyride Bike Shop ay 15,500 mga kapadyak. 29er version na yon. Mag-message lang kayo sa kanila mga kapadyak kung interested kayo dito kay Pinewood Franklin GT. At yung kanilang Facebook page mga kapadyak ay ilalagay ko na lang sa screen. Mag-message kayo doon mga kapadyak at sa description yung kanilang Facebook page at yung kanilang contact number kung interested kayo dito kay Pinewood Franklin GT. Kaya kung nagustuhan mo yung video na to, huwag mong kalimutan i-like at mag-comment ka na sa video natin for today. At mag-subscribe ka na rin sa aking channel para updated ka sa mga latest MTB dito sa market na kagaya itong si Pinewood Franklin GT. So hanggang dito na lang yung video natin mga kapadyak. Ride safe sa inyo.